Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw sa tanan, dalay ko ng Diyos sa higayon, oportunidad nga gitugot na usab niya kanato nga makapakiguban diha kaninyo, makabasa sa iyang pulong, makapamalandong o makahatod kita sa ato nga mga alampuanan diha sa Ginoo. Standby, sunod lang pipila ka gutlo, ako magapakiguban kaninyo sa atong bulaton, sa ato nga daily devotion. Hinaot pa nga kamong tanan ana sa maayong kahimtangan, magaampo na kita. Amahan og Dios nga langit noon, once again, nagapasalamat kami sa oportunidad nga magitugot na usab kanamo. Nga niini karong nga adlaw among mabasa ug mapamalandungan Ginoo ang imong balaang mga pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo o sa tanan ng mga Facebook friends nga naga-follow karon nga buntag o bisan pa man ang tanan nga makascan diini nga maong video. I pray, O God, for your blessing to be upon all of God nga nagapaminaw nini kabuntagon. This I pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Salamat sa gayon nga kita gitugutan sa Dios nga makabangon nini nga adlaw karon o makahimo kita sa padayon. Gina-look forward, gina-anticipate na to nini nga adlaw nga mabuhat na to sa ato nga pagkinabuhi. Usa kini siya ka dugang nga pag-challenge, pagdasig kanatong tanan, padayon sa pagkinabuhi, ingon nga nagasunod diha sa Ginoo. Niini karong higayon ato ang pagahisgutan, padayon ang portion sa balang kasulatan dinis ni Nehemiah chapter 2 verses 1 down to verse 10 as coverage sa ato ang pamalandong a short meditation. Maghahisgot about going beyond good intentions. Of course, brothers and sisters, friends, ikaw karon nagapaminaw, sigurado ako nga daghan daghan kaayog mga handom, mga desire, maayo kaayo nga mga plano, maayo kay mga intensyon sa kinabuhi, no? Kay kita ana kita ni anak nga kapasidad maghandom, magplano, unya daghan kaayo sometimes sa ato ang mga plano, mga intentions, pero taman lang sa plano usahay. Taman lang sa ato nga mga good intentions. Pero diha ra taman, period. Now higala igsuon niini karon nga buntag gusto nako nga ipaabot kanato ang pagpahinumdom gikan sa pulong sa Dios. The challenge for us today is going beyond good intentions. Going beyond good intentions. Nindot nga daghantag mga planong maayo, daghantag mga intensyon nga maayo, pero we need to go beyond that good intentions. Masabtan na to kini karon along the way as we continue on sa pamalandong diya sa pulong sa Ginoo. It's because most people even every year, no? Ma-observe na to every year na akitay mga ginatawag nga New Year's resolutions sa ato nga mga kinabuhi. But sad to say, only few, a handful ang naka-fulfill niini. Daghantag mga plano, no? December, pagka last day sa December, ang uban nagahimo gyud mga rituales, daghan sila mga ginahimo aron nga mahimong significant ang ilang handom, mga pagpaabot sa ilang mga desire.
Ang uban nagasulat sa papel, sunugon nila, dayon ang katong mga bad things nga mawala sa ilang kinabuhi, then magsulat silang mga good things nga mao to ilang handom for that year nga ilang giatubang na usab, no? Pero pipila lang ni ana ang nagakatuman, and that is normal o rampant nga nagakahitabo sa atong kinabuhi, even sa atong matag usa ka kinabuhi. Siguro wala man ka nagasulat pero na kay mga handom every now and then. But the question is, why so many of us have sincerely determined to get in shape, lose weight, or start reading the Bible, but so few do it? Pipila lang kabuok ang nakatuman niini. Daghan tag mga handom. Karon nga year unta makabasa na jud ko og Bible every day, pero sad to say, pipila lang ang nakatuman niini. Mailang sa permerong simana sa tuig, pero pag next week na wa na nagkawala, nagkanam na replacean na, napulihan na, nawala na sa iyang panghuna-huna ang iyang handom. And then after matapos ang year, pag-evaluate niya, wa day niya na fulfill ang iyang mga good intentions gikan sa pag-start sa year. Higala, as I said, dili man mali nga naatay mga maayong mga intention, mga plan, desires sa kinabuhi, but we need to go beyond our good intentions. We need to go beyond our good intentions. Why many claim to be born again? Nag-claim nga ako sa ka born again Christian, yet makes no difference of their lives. Daghan naga-claim, daghan naga-angkon nga ako Kristohanon, ako mao ni siya, mao ni nga year, pero ato makita nga ang kinabuhi wala man pod gihapon difference, no? Walay changes, walay kalahian sa dihang nakailan na siya sa Ginoo, sa wala pa, walay changes. Higala usa kini siya ka dapat hunaon-naon sa matag usa nagapaminaw karon. Many good intentions but never comes to realizations. Wala ko kabalo higala kung sa imoha karon nga personal nga pagkinabuhi, how many good intentions you have. I think this year February na ta. Mostly gyud January, daghantag mga plano, mga desires for this year. But the question is, ang imo ba nga mga good intentions nagakatuman ba, nagaka-fulfill ba ang mga handom nimo? I just want you to check also diya sa imong pagkinabuhi. I-check na to. Unsa man sa akong mga good intentions ang nagakatuman na, nasugod nagkakatuman, o unsa ba sa mga good intentions na kung nakalimtan ako. We need to realize and we need to reevaluate early as possible so that kitang tanan maka-go beyond sa ato ang mga good intentions. So, how can we get beyond our good intentions? Paano kita maka-go beyond sa atong mga maayong mga plano? Paano sila ma-implement? Paano sila ma-fulfill or matagaan man o katumanan? Paano kaya? Now, Christians, friends, we do not follow through on good intentions because naay mga rason nga usahay ang atong intention, taman ra sa intention, taman ra sa plano, pero wa natuman, wa na fulfill. To be honest, we need to accept the reality nga mao kini sometimes ang nagakitabo nganong igo ratas planong maayo pero wa natuman. Ngano man, unang rason sometimes it's because we confuse our confessions with convictions. So usahay mao kana siya ang nagakitabo. Ang atong tanawon ang balaang kasulatan in Nehemiah chapter 2 verse 1. Iyon pa. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. Now remember,
nga si Nehemiah was a cup-bearer. Usa siya ka cup-bearer ngadto sa kay King Artaxerxes. O kung imong tan-aw ni gala, kung sa ilang culture, sa ilahang niini nga kingdom, bawal gyud kaayo nga mag-serve ka sa hari nga naay subo kay nga mga dagway or no. Kana bitang makita nimo sa hari nga tamlay kay kaluya kay ka mura kag masakiton nga mag-serve sa iyaha, especially ang imong gina-serve ang gina-take in sa king. No? So ato makita nga during this time naabot na sa kinabuhi ni Nehemiah ang burden, ang handom nga unta ma-rebuild ang wall sa Jerusalem during this time nga na guba sa mga kalaban. Ug usa ka na ka maayong intention, maayo kay nga damgo, maayo kay nga handom. Pero sad to say nga unsa may mahimo niya nga usa ra man siya ka cup-bearer. Pero bisan pa dili niya malimod, dili niya makalimtan ang kapaitan nga gibati o na eksperyensyahan na hiaguman sa katawhan ni nga iyahang mga kadugo nga nahibilin gikan from exile. Now, ato makita dinhi nga nakaapekto kini sa performance ni Nehemiah to the point nga si King Artaxerxes nakita niya, nasabtan niya, na-identify niya o na-perceive niya nga masulubon yun si Nehemiah butang nga dili yun dapat mahitabo nga ang hari maka-detect nga nag-serve kaniya anaan ining bugat nga kimtangan. Pero ato makita nga wala ka na napugnan ni Nehemiah nakita gyud na dala gyud niya ang iyahang nga kabugat o ang burden kung nakita kini ni King Artaxerxes. Sometimes sa atong pagkinabuhi gala usahay na naka-feel kita og burden, especially when it comes to the work of God na atay mga handom unta no makatabang ko, unta no makapaluyo ko, unta no mao ni, pero taman ra usahay kita sa handom. Taman ra ta usahay sa mga pangarap. Taman ra ta usahay sa mga desire. O naatay mga nindot nga mga plano, but the only thing wala na implement, wala na fulfill. It's because taman ra ta diha sa handom. Unlike sa kang Nehemiah nga iyang yung gidala-dala, dili lang taman siya sa handom kundi napaabot niya to the point nga na-fulfill ang handom niya sa iyang kinabuhi, no? Number 2 nga reason usahay we do not follow through on good intentions is because we tend to underestimate the amount of courage and boldness required in making change. Now, of course, usahay wala nato gina-count ang costs, no? So usahay ma-underestimate nato ang gikinahanglan nga courage o boldness nga gi-require so that nga ang atong ginahandom matagaan o katumanan or we can make a difference. No? Na dili ko katumbok higala kung unsa kaya ang imong handom, pero sometimes wala natuman ka na, wala na achieve. It's because wala nimo na count, wala nimo na anticipate ang gikinahanglan or ang demand nga dapat ma-meet in order nga ma-materialize ang handom nimo sa imong kinabuhi. Or labaw sa tanan, talking about our intention, good intentions in serving our God. Siguro na kay mga handom gusto buhaton para sa kaymayaan sa Ginoo, pero wala na materialize. The reason is wala nimo sometimes na count, wala nimo na pamalandungan pagbaayo ang nararapat. No? Mao kana siya usahay. Og ato makita dinhi sa verse number 2 sa Nehemiah chapter 2 nag-ingon, "So the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart. I was very much afraid." Nadetect na sa hari
og nakapangutana na nakuha niyang attention sa hari, no? Nakita nato dinhi. Pero wala makabalo si Nehemiah kung unsa ang possible nga reaction sa king during this time nga ma-detect niya ang iya nga sadness, ma-detect sa hari kay kasagara jud pag mahitabo kini ginasilutan sila og dili lang basta-basta nga silot kung dili sometimes kamatayon. Pag mo serve ka sa king nga wala ka sa maayong kondisyon, dili maayo imong naong, posible nga mamatay ka, nagkahulugan sa imong kamatayon or something else. Now, pero dinhi ato makita nga wala gyud nagtakuban, wala nagmask si Nehemiah ang burden, ang desire nga siyang kasing-kasing, ang kaguol nga naa siyang kasing-kasing, napakita gyud niya ang realidad ngadto sa kay King Artaxerxes, so that si King Artaxerxes naka-detect o napanusin ang iyahang kahimtangan. In verse number 3, sa dihang nakuha na niyang attention sa hari, ingon sa verse number 3, "But I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my fathers are buried lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire?" So, ingon siya, mabuhi ka, mahal nga hari. Nganong dili man ko magkaguol, nganong dili man ko magtamlay, dili man ko magkaluya, nganong dili man ko nga masubanon nga siya, ako anaas man kintangan, pero ang akong kadugo, akong ginikanan, akong mga igsoon, kaparentihan sa akong syudad, nagkinabuhi sa makaluluoy o grabing kapaitan. Tungod kay ang amo nga syudad, gisunog sa mga kalaban ug ang among mga walls, ang defense namo, ang among protection, nagunob. So, naging honest si Nehemiah. Wala siya ginatawag na to, wala siya nagmast atubangan sa hari, despite nga pwede yun siya patyon sa hari during that time. Sa tungod sa iyang dili maayo nga pagbati during that time, nag-serve siya sa hari, no? So ato makita nga si Nehemiah, bisan pa sa iyang nga possible nga mahitabo sa iyaha, na ihap niya, na count niya ang cost na pwede siya mamatay tungod sa iyang wala pagtakuban, no? Ipakita niya ang iyang kasubo. Pero ato makita dinhi niya, makita na to nga determinado si Nehemiah nga kung mahitabo man, so be it. Kung mamatay man ko tungod niini akong buhat karon, akong reaction, ako nga pagka masulubon, so be it. So ato makita nga determinado gyud na count ni Nehemiah ang cost, even to the point nga ang iyang life posible nga mahimong presyo niini, no? So for the sake nga mapaabot niya ang iyahang kabugaton ngadto sa hari. In verse number 4, the king said to me, What is it you want? Then I prayed to the God of heaven. Amen. Praise God. So ato makita dinhi nga sa dihang na-catch niya ang attention sa king tungod sa iyahang wala pagtakuban. Usay manggug kita, no? Kita nga mga tao, I don't know sa imuha higala, pero sometimes bisan na ata sa kasubanan usahay magpakaron ingnon ta nga wala, magpakaron ingnon ta nga okay ra, pero deep inside nag-umido di ang ato nga mga kasubanan, no? So in so many ways nagakitabo ka na sa atong pagkinabuhi. Pero dinhi nakita nato kay Nehemiah, regardless kung unsa ang possible cost, nagkinabuhi siya in reality. O to the point nga si King Artaxerxes dinhi nga panahon na open ang iyang attention, nakuha niya ang attention sa hari o nagutana siya unsa man day ang imong gusto karon, kay ingon ana man ang sitwasyon, unsa man imong handom. Pero ato makita igala ang
ang grabe yun kapag ka-organize ni Nehemiah, dili siya dasa-dasa nga tao, one step at a time. Kung imo makita ang verse 4 gala, ingat sa dinhi, pag-ingon sa hari, the king said to me, what is it you want? Then I prayed to God, to the God of heaven. So ato makita dinhi, I know for sure nga si Nehemiah naa na siya handom, naa na siya desire, naka-file na siya og mga handom diya sa iyang kasing-kasing, sa iyang panguna-huna during this time. But ato makita ang iyang pagka-godly, ang iyang pagka-submissive sa gahom o sa kabubuton sa Ginoo. Ato makita, then I prayed to the God of heaven. Wala siya mulargo sa pagbungat sa iyahang gustong mahitabo, pero ato makita nga i-commit niya dito sa Ginoo first ang posible niya nga masulti during this time, nga gi-offer sa hari kung unsa ang iyang handom nga pagabuhaton, no? Then I prayed to the God of heaven. Wala dayon niya gibungat ang iyang tuyo, pero ato makita nga gisubmit niya sa Ginoo first ang iyang giuna-huna, iyang handom before siya ni utter ni ini ngadto sa hari. Though of course during this time klaro na kaayo ang working sa Ginoo. So makita na to ang unique na klase nga kinaiya naa si Nehemiah. Number 3, we do not follow through on good intentions because we fail to have prayerfully developed concrete plans to carry out our good intentions. Usahay mo kini nagakitabo. Natay maayo kay intention pero wala nato na ampuan. Wala nato natugyan diya sa Ginoo ang atong na-develop nga mga plano sa kinabuhi. That's why oftentimes failure kita sa ato nga mga handom, no? Mao kana siya ang nagakitabo sometimes wala nato evaluate pag maayo ang atong kinabuhi. Maybe sometimes dili ta gusto nga pag-evaluate na to, failure ang ato nga labas. Pero we need to be honest. Usahay mao kini ang nagakitabo. Kung imong tan-awon sa verse 5, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my fathers are buried, so that I can reveal it. So ato makita dinhi kung nakalipay, kung kung nakakuha ko, nakaangkon ko kaluoy gikan sa mga mata sa hari, pwede ba, no? Ug tugutan ako niya nga makabisita sa ako nga syudad, sa akong lugar diin ang ako mga ginikanan, mga kaliwatan dito na lubong, aron nga i-rebuild nako ang nagaguba dito sa amo ang dapit. Huh? So ato makita dinhi nga ang wise kaayo nga pag-present ni Nehemiah sa iyahang good intention ngadto sa gi-offer sa hari nga solution. Pero ato makita nga beyond that o sa likod ni ana nga maong sitwasyon, it was God nga nagaplastar ni ana nga maong mga butang. In verse number 6, then the king with the queen sitting beside him asked me, how long will your journey take? And when will you get back? It pleased the king to send me, so I set a time. So ato makita dinhi nga nagay ni Nehemiah ang loob sa hari. And I do believe na dili si Nehemiah ang nakapahumok sa kasing-kasing sa hari, but it was God nga naa sa likod ni anang tanan. Naga-work out sa sitwasyon, sa pagbati ni Nehemiah, sa handom ni Nehemiah, o gisopen niya ang hari, ang heart sa hari. So ato makita higala nga ang atong Dios walay imposible kaniya. He can make, He can do anything, even though sa mga impossible things meaning na ato nga pagkinabuhi. No? Ato makita dinhi pila man ka unsa man kadugayon ang imong pag adto didto nya makabalik pa ka.
No? So ato makita nga na abli ang tambuanan sa langit. Ang na-open wide ang door alang kang Nehemiah aron ma-execute niya ang iyang good intentions. Nga dili lang taman sa good intention, but maka-go beyond siya sa iyang mga handom. In verse number 7, I also said to him, if it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. No? So, very wise request. Na kung ikalipay sa hari, no? Tagai ko mga request, recommendations ngadto sa mga governors, no? Sa certain places aron nga ma-providean ko na safety sa akong pagahimuon nga expedition during this time. So, ato makita din higala ang iya nga step by step nga pag-move to the fulfillment of his good intentions. And may I have a letter to Asaph, keep of the king's forests. Ang na in charge. Sa pa siguro mo DNR kung sa to pa nag-control sa to ang kalikasan. So he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple, and for the city wall, and for the residence I will occupy. And because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my request. Praise God. So ato makita gala na wala gyud nalipat ang mga mata ni Nehemiah during this time. Ang iya nga pag-recognize, it was God's working. No? And because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my requests. So ato makita gala kana bitaw ma-apply ang ingon sa Romans nga nag-ingon si Apostle Paul, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. God work together for good, even though nga naay mga lubak-lubak sa atong dalan alagianan, yet gi-allow na sa Ginoo in order makita nato kung unsa siya nagapamuhat sa iyahang mga handom o plano usab alang sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. No? Mao kana siya. Ang ikaupat nga rason, we naively think our obedience will bring immediate blessing instead of immediate opposition. Sometimes, usahay kay maayo ka itong plano, maayo ako itong handom, pero usahay dili nato mahuna-huna, no? Dili nato gina-anticipate. Nga bisan unsa ka maayo atong mga plano, aduna gini mga opposition. Mo nang ginaingon sa usa ka panultihon nga no one can please everybody. Bisan pa unsa ka maayo imong himuon higala, dili gyud mahitabo nga ang tanan nga naa sa imong palibot na malipay sa imuha. Naa ginay dil ma-against. Bisan pag maingon nato nga excellent kay imong handom. Ang imong handom makaayo para sa tanan. Pero dili gid ta matingala dapat nga naa ginay opposer. Naay opposition mahitabo along the way. So mao kana siya makabantay kita nga dili kita magdiskurahe. The moment nga maayo atong handom pero wala ma-fulfill o naay mag-oppose, it's normal. Naagi na siya. O gi-allow ka na sa Ginoo. Even sa time ni Nehemiah, nga moingon nato, makonclude nato nga ang hand of God naagyod kaniya pero naagyapon ang opposition. In verse number 9, so I went to the governors of Trans-Euphrates and gave them the king's letters. The king had also sent army officers and cavalry with me. So ato makita nga dili basta-basta ang pagtransact ni
Nehemiah during this time, dili siya naglakaw nga makaluluoy, kundili binakapan siya sa mga kusgan nga mga kasundaluhan sa hari. Pero ato makitay gala in verse number 10, when Sanballat the Honorite and Tobiah the Amorite official heard about this, they were very much disturbed that someone had come to promote the welfare of the Israelites. So ato makita nga pipila sa ilang mga kadugo nga mga anaa dagkog mga posisyon usab mga officials Ammonite. So ato makita dinhi nga nakuha pud ang ilang atensyon na ukay sila o nakita nila na instead nga maayo ang intention sa ni Nehemiah with sa iyang company, pero ato makita ang mga opposers, ato makita nga ninglihok usab sila. So ang point is this, nga sa dihang mo himo kag maayong plano, mo himo kag maayong buhat para sa kahimayaan sa Ginoo, don't underestimate. Think about it. It's because no matter how good ang imong mga handom, how good ang imong ginahimo, bisan pagkana para sa kaayuhan sa tanan, sa kinatibuk-an, naa ginay ginatawag ng mga opposers, na mga opposition. No? So, mao kana siya. So, don't be discouraged. Just continue on. As long as nakabalo ka nga tama imong gihimo for the glory of God, and you have doing it through the working of God, the help and enablement of the Holy Spirit, just continue on doing it. Remember, brothers and sisters, good intentions are the response of sincere and caring people who love God. But good intentions do not make a difference in an indifferent world. Remember, bisan unsa pa kamaayo atong handom, desire, para sa kalibutan, baliwala na. Or, sa mga oppositions, baliwala na. Kaya nga naman, ang mga oppositions na sa itong palibot, always nagapangita lang na og loopholes. Always nagapangita sa atong mga weaknesses. Then, i-amplify ang atong weaknesses. Then, i-neglect, i-disregard ang mga butang maayo nga suppose na himo na to para sa Ginoo. Mao ka na nagkitabo sa atong kinabuhi from time to time. And we need to know it well. Masabtan na to kini, aron nga maiwasan nga madiskurahe kita, nga muundang ta sa pag-alagad, o biyaan na to ang atong commitment, ang atong handom, o dili mo fulfill ang atong mga good intentions for the glory of God. We need to go beyond our good intentions. Naay mga tips to get beyond our good intentions. Number 1, first, commit your good intentions to God. That's the first one. First thing to do. The important thing nga dapat tatuhimon. Just commit your good intentions to God. Ang pag moabot ka na nga desire, ihangad sa langit, luhod sa Ginoo, o ingnang Ginoo, Lord, naabot kini nga handom sa akong kasing-kasing sa akong unahuna. Lord, itugyan ko kini kanimo, ikaw ang mag-fulfill ni ini. Just do it. Be humble to God. Bisan pag kita nimo murag kaya ra nimo abuton, just be humble and commit it to God. Number 2, count the intentions, possible costs. Hinumdumon nimo na maayo imong plano pero naagyon siya presyo na dapat bayaran nimo. No? Whatever cost, so you must be willing to pay the price. And number 3, prayerfully doing it. Sa dihang makita nimo murag giabli sa Ginoo ang door, then prayerfully doing it, carefully doing it. Commit, be submissive to God, be prayerful while doing it. And number 4, expect results from God. Results is depende na sa Ginoo. We need
we can expect results from God. No? Pwede ta maka-expect mga results sa Ginoo, but not sa atong mga performances. Ang tanang butang nagikan sa Ginoo. Brothers and sisters, friends, may God continue to bless. Siyang pansamantala